Sa malapit na hinaharap, hindi na ikukulong ang mga bilanggo sa mga selda. Ngayon, tinutupad nila ang kanilang buong sentensya habang natutulog sa isang pseudo-coma na kilala bilang hypersleep. Ito ay malinis, automatiko, at mas mura kaysa sa mga regular na bilangguan. Gayunpaman, ang karanasang ito ay maaaring maging lubhang traumatiko, kaya ang mga bilanggo ay ginigising bawat ilang taon upang suriin kung ang kanilang kalagayan ng pag-iisip ay matatag. Ngayon, ginagawa ni Dr. Levi ang mga regular na pagsusuri sa mga bilanggo. Ipinapakita niya sa kanila ang mga larawan ng kanilang mga pamilya at tinatanong sila upang kumpirmahin kung sino sila, nasaan sila, at kung ano ang kanilang ginawa. Hindi alam ng mga bilanggo ang paglipas ng panahon, kaya madalas silang nagtatanong tungkol sa kasalukuyang taon. Nakikita nila ang kanilang sarili na katulad ng hitsura noong araw na pinatulog sila, ngunit ang kanilang mga katawan ay talagang tumanda ng husto. Si Dr. David ay isa pang psychologist na tumutulong din sa isang bilanggo na balikan ang kanyang mga alaala. Sumumpa ang lalaki na hindi niya pinatay ang kanyang asawa, ngunit mayroon pa siyang 12 taong sentensya na natitira. Ipinakita sa kanya ni David ang isang video message na iniwan sa kanya ng kanyang anak na babae, ngunit lalo lamang nitong pinalala ang sitwasyon dahil hindi pa siya nito pinatawad sa kanyang ginawang krimen. Sinabi ng bilanggo na ito ay isang pagpapahirap bago siya pinatulog muli. Habang ibinabalik ang bilanggo sa silid tulugan, hinulaan ni Valley na ang lalaking ito ay narito para sa isang krimen ng pagnanasa. Inaangkin niya na kailangan lang niyang tingnan ang mukha ng isang bilanggo upang malaman kung ano ang kanilang ginawa. Ipinaalala sa kanya ni David na hindi niya maaaring ibahagi ang anumang detalye na itinuring ni Valley bilang kumpirmasyon ng kanyang teorya. Sa kanyang tirahan, pinakinggan ni David ang kanyang kasintahang si Viola na tumutugtog ng keyboard sa kwarto at sila ay nagkaroon ng romantikong sandali. Kalaunan, nagising si David at napansin na natagpuan ni Viola ang isang larawan ng kanyang yumaong asawa sa loob ng isang libro. Sumumpa si David na ang kanyang asawa ay nasa nakaraan at mahal na niya si Viola ngayon. Bago umalis papunta sa trabaho, pinaalalahanan ni David si Viola na mag-ingat dahil hindi siya pinapayagang magdala ng mga tagalabas sa kanyang silid. Pagkatapos, nakilala ni David si Dr. Rinaldi na kinuha upang pumalit sa kanyang posisyon. Dapat ay darating siya isang buwan pagkatapos, ngunit mas maaga siyang dumating upang makita si David na kumikilos. Naiwan si David sa gulat dahil hindi niya alam na tatanggalin siya sa trabaho. Sa pribado, kinausap ni David si Levi na nagpaliwanag na dumating si Rinaldi ng walang babala at iyon ang dahilan kung bakit wala siyang oras para makausap muna ito. Sumusumpa si David na ibinigay niya ang kanyang kaluluwa sa trabahong ito. At sinabi ni Levi na iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan niya itong tanggalin sa trabaho. Ang pagtatrabaho ng ganito katagal kasama ang mga kriminal ay hindi mabuti para sa kalusugan ng pag-iisip ng isang tao. Iniisip din niya na hindi maayos na nahawakan ng lalaki ang pagkamatay ng kanyang asawa dahil minamaliit nito ang sarili at nakukonsensya siya dahil hindi niya ito pinigilan, kaya dapat ay may panibagong simula siya. Sa hapon, itinuro ni David ang trabaho kay Rinaldi. Ang mga bilanggo ay palaging nagigising na may parehong mga larawan dahil sila ang pumili sa kanila bago pumasok sa hypersleep. Ang bilanggo ngayon ay si Anna, na binigyan ng 9 taong sentensya at may karapatan sa quarterly reawakenings. Hindi niya matandaan kung bakit siya narito, kaya binanggit ni David na nagmaneho siya ng kanyang sasakyan pagkatapos niyang uminom. Nakakatulong ito kay Anna na maalala na aksidente siyang nawalan ng kontrol sa kanyang sasakyan at nakapatay ng ilang tao. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng breakdown na dulot ng kanyang pagkakasala, kaya mabilis siyang pinatatag ng computer. Habang kumakain, sinabi ni David kay Viola na tinanggal siya sa trabaho, kaya sinabihan siya nitong tumira kasama niya. Naantala sila ng isang batang tumatawag sa kanya ng mommy, kaya tinulungan siya ni Viola na mahanap ang kanyang tunay na ina. Maya-maya, bumalik si David mula sa kanyang pagja-jogging sa umaga at nakita ang mga nagpoprotesta sa labas ng pasilidad. Hiniling nilang malaman ang katotohanan dahil walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyayari sa mga bagong bilangguan na ito at sa palagay nila ay hindi sibilisado ang pag-iimbak ng mga tao na parang mga bangkay. Nang dumaan si David, sinabi ng isang nagpoprotesta na pinahihirapan niya ang mga bilanggo. Pagkatapos, nalaman ni David na mayroong emergency reawakening, kaya naman hindi pa inaahitan ang bilanggong si 517. Na-empty na ang kanyang file sa system. Hindi nila alam kung sino siya o kung ano ang ginawa niya. Binatikos ni 517 ang mga doktor dahil alam nila ang tungkol sa kanilang mga pasyente at tinatrato sila na parang mga numero lamang, ngunit tumanggi siyang magbahagi ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang sarili. Naisip ni David na dapat nila siyang patulugin muli ng walang pagsusuri dahil malinaw na nagsasalita si 517 at tila hindi nakalimutan ang kanyang sarili. Naisip ni Rinaldi na masamang ideya ito at gusto niyang maghain ng ulat.
Pumayag si 517 at sinabing hindi dapat gumawa ng malaking pagkakamali si David bago umalis sa trabaho. Hindi maintindihan ng mga doktor kung paano niya nalaman yun, kaya sinabi ni 517 na nabasa niya ito sa mukha nito. Pagkatapos ay pumunta si David sa mga storage locker, umaasang makakahanap siya ng clue sa mga personal na gamit ng bilanggo. Gayunpaman, nawalan na siya ng access sa mga confidential area. Bigla, nakarinig siya ng alarm at nagmadaling pumunta sa tulugan kung saan tinitingnan ni Rinaldi ang capsule ni Ana. Tila mabilis na nawawalan ng oxygen ang bilanggo, kaya tiningnan ni David ang mga cable at muling ikinabit ang maluwag na cable para ayusin ang problema. Sa pag-aakalang hindi maaaring magkaroon ng dalawang aberya sa loob lamang ng ilang minuto. Inakusahan ni David si Rinaldi ng pagsabotahe sa sistema dahil kasabwat siya ni 517 at gusto siyang tulungan na makatakas. Bilang kapalit, naisip ni Rinaldi na kainahinala na gustong patulugin muli ni David si 517 nang walang test at isiniwalat na alam niyang nag-imbita siya ng isang babae sa kanyang kwarto. Nang marinig ang lahat ng ito, bumunot si Valley ng baril at sinabihan ng mga doktor na tapusin na ang pag-aasikaso sa bilanggo bago tumungo sa isang investigasyon. Bumalik ang mga lalaki sa pangunahing silid at nadatnan si Viola na hinahaplos ang ulo ni 517. Inakusahan niya si David ng pananakit sa bilanggo at itinanggi ito ng lalaki, ngunit naniwala sa kanya sina Valley at Rinaldi. Matapos umalis si Rinaldi para tawagan si Levi, napansin ni Valley na may binubulong si 517 kaya lumapit siya para mas marinig ito. Bigla, inagaw ni 517 ang baril ni Valley at binaril siya bago ito itinutok kay David. Sinabihan itong pusasan ng sarili sa upuan. Nang magawa ito ni David, sinimulan ng bilanggo na maghubad at halikan si Viola. Laking gulat ni David, tila nasiyahan siya rito. Pagkatapos ay sinimulan siyang sakalin ni 517, kaya binasag ni David ang upuan para makalaya at gumamit ng isang piraso ng metal para saksakin si 517 sa leeg. Parehong bumagsak ang dalawang lalaki habang namatay ang bilanggo. Pagkalipas ng ilang segundo, nagising si David na walang buhok at nakatali sa isang upuan. Nagtanong si Levi ng ilang bagay para malaman ang kalagayan niya at napagtanto niyang nakulong siya dahil sa pagpatay kay 517. Gayunpaman, nang sabihin niyang sinaksak niya ito gamit ang isang piraso ng upuan, sinabi ni Levi sa kanya na hindi ganoon ang nangyari. Naglagay siya ng larawan ni Viola sa screen at nagtanong ng mga detalye. Kaya binalikan ni David ang mga alaala nito. Isang araw, pumunta si Viola at ang anak nito sa bilangguan para mag-record ng mensahe para sa kanyang asawa na malapit nang matulog ng mahimbing. Pagkaalis nila, hinanap ni David ang file ng kanyang asawa. Lumabas na kasal pala si Viola kay 517 na ang pangalan ay Carlo. Isa siyang neurologist na hinatulan ng 80 taong pagkakakulong dahil sa pagpatay sa isang babaeng karelasyon niya. Interesado na si David kay Viola pagkatapos lamang ng isang pagkikita at alam niyang naghain na ito ng diborsyo. Isang gabi, pumunta siya sa piano concert nito at hinintay siya pagkatapos ng palabas. Mabilis silang nagkasundo at inimbitahan siya ni Viola sa kanyang bahay. Uminom sila ng alak at nagkabati dahil sa pagkawala ng kanilang mga karelasyon, pagkatapos ay nagkulitan sila sa sahig ng sala. Sa kasalukuyan, sinabi ni David kay Levi na sila ni Viola ay magkasama sa loob ng 4 na taon. Gayunpaman, sinabi ni Levi na 11 buwan lamang iyon na nagdulot ng isa pang alaala. Nakilala ni Viola ang isang lalaking lubos na nakakakilala kay Carlo at sinabing lahat ng ebidensya laban sa kanya ay itinanim na. Bago pa man dumami ang ebidensya, naniwala si Viola na inosente ang kanyang asawa, kaya gusto niyang tingnan ni David ang file at makausap si Carlo para makuha ang totoong kwento. Tumanggi si David na nagdulot ng pagtatalo na nagpaisip sa kanya na mahal pa rin ni Viola si Carlo. Ipinaliwanag ni Levi na ilang araw pagkatapos ng pagtatalong iyon, binura ni David ang file ni Carlo at pinutol ang kanyang oxygen para patayin ito. Dahil sa kawalan ng mga file, magmumukhang walang laman ang silid tulugan ni Carlo at walang makakakita sa kanyang katawan sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, ang kapsula ni Ana ay konektado sa parehong supply ng oxygen kaya aksidenteng napatay din siya ni David na nagdulot ng alarma. Umiyak si David at labis na nakonsensya kaya kailangan siyang patulugin muli. Gayunpaman, isiniwalat ni Levi na pinayagan siya ng korte na maglingkod sa huling 10 taon ng kanyang sentensya sa parol. Ngayon ay kailangan niyang sundin ang mga patakaran o mawawala sa kanya ang lahat ng benepisyo. Sinabi sa kanya ni Levi na natulog siya ng 10 taon kaya kamakailan lamang ay nag-55 taong gulang na siya. Bago umalis, kinuha ni David ang kanyang mga gamit mula sa locker, ngunit isang pitaka at isang sombrero lamang ang kanyang nakita. Nang pumunta si David sa kanyang bagong apartment building, nakilala niya ang kanyang parole officer na nagkwento sa kanya tungkol sa mga mandatoryong pagpupulong kasama ang isang support group.
Kailangan niyang mag-sign in sa kanyang bagong trabaho araw-araw at hindi pinapayagang umalis ng lungsod. Maaaring tingnan ng opisyal ang bagong tirahan ni David anumang oras at tawagin pa siya sa presinto dahil gusto niya. Bago umalis, isinabit ng opisyal ang mga patakaran sa dingding gamit ang chewing gum na kanyang inunguya. Nang gabing iyon, halos hindi makatulog si David dahil paulit-ulit niyang napapanaginipan si Viola. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho si David sa isang hotel. Nang tiningnan niya ang mga surveillance screen, napansin niya ang isang lalaking nakatingin sa camera at ginagamit ang kanyang kamay bilang baril, nagkukunwaring tinapos ang kanyang paghihirap. Biglang nagulat si David sa isang ingay na parang baril, ngunit isa lamang itong bata na may laruan. Nang tiningnan niya muli ang camera, wala na ang lalaki. Sa kanyang unang pagpupulong ng support group, nalaman ni David na lahat ay may kakaibang panaginip at hirap makatulog at ipinaliwanag ng leader na ito ay natural na epekto ng hypersleep. Masyadong matagal na nananaginip ang kanilang mga utak, kaya ngayon kailangan na nilang umayon sa realidad. Nang banggitin ng isang dating bilanggo ang pagkakaroon ng mga halusinasyon, inakala ni David na ito ang kanyang yumaong asawa na bumati sa kanya dahil hinayaan niya itong mawala. Kinabukasan, kinailangan ni David at ng iba pang dating bilanggo na mag-record ng isang patalastas upang i-promote ang programang Hypersleep na isa ring mandatoryong bahagi ng kanyang mga patakaran sa parol. Gustong pag-usapan ni David ang kanyang mga halusinasyon at kung paano hindi na siya makakain ng solidong pagkain, ngunit binigyan siya ng direktor ng ilang linya na magagamit niya upang ilarawan ang kamanghamanghang pangalawang pagkakataon na mayroon siya. Nang naisip ni David na umalis, nakita niya ang kanyang parole officer sa malapit at nagpas siyang manatili. Kinagabihan, pauwi na si David nang marinig niya ang isang pamilyar na piano. Pumasok siya sa isang bar at natuklasan si Viola na tumutugtog kasama ang isang banda na ibang-iba sa klasikal na musika mula noon. Nakita siya ni Viola, ngunit sinubukan siyang balewalain. Pagkalipas ng ilang minuto, nang umalis si David, sinundan siya ni Viola at ininsulto siya dahil sa pangahas na pagpapakita ng kanyang mukha. Mahirap para sa kanya ang nakalipas na 10 taon dahil pinahirapan siya ng press, kaya ayaw na niyang pumunta pa sa kanya si David. Pagdating ni David sa apartment nito, nadatnan niyang bukas ang pinto at may kalat sa sala nito. Lumabas ang parole officer niya mula sa kwarto, binabasa ang librong tula na kinagigiliwan ni David nitong mga nakaraang araw at tinuya siya. Pinagsabihan siya ni David dahil sa kanyang kalupitan, kaya hinawakan siya ng opisyal sa leeg at inihampas sa dingding, sinasabing hindi niya ito papatayin dahil pabor lang iyon. Pagkatapos, napansin ng opisyal na pinalitan ni David ng larawan ng pahina ng mga patakaran, kaya itinapon niya ito sa lupa at sinabihan si David na maglinis. Pagkaalis ng lalaki, tinitigan ni David ang larawan dahil hindi niya ito nakilala. Maya-maya, sinusubukan ni David na tanggalin ang graffiti sa pintong salamin ng hotel. Sa sandaling iyon, binisita siya ni Valley na nagpaliwanag na ang partikular na graffiti na ito ay ginagamit upang markahan ang mga lugar kung saan nagtatrabaho ang mga dating bilanggo. Ikinuwento ni David sa kanya ang tungkol sa larawang natagpuan niya sa kanyang bahay at napagpasyahan ni Valley na ito ay isang masamang senyales, kaya ibinigay niya sa kanya ang kanyang baril at isiniwalat na retirado na siya. Kinabukasan, natagpuan ni David ang fountain mula sa mahiwagang larawan. Nang tingnan niya ang pinto sa likod nito, napansin niya na ang isa sa mga apartment ay may parehong apelyido ni Ana. Pagkatapos ay may isang lalaki na lumapit sa parehong pinto at nakilala siya ni David bilang asawa ni Ana mula sa mga larawan nito. Ipinakilala ni David ang kanyang sarili bilang kasamahan ni Ana, kaya sinabi sa kanya ng kanyang asawa na si Ana ay inosente at siya ay na-frame dahil marami siyang alam. Lahat ng may kapangyarihan ay gustong patalsikin siya, ngunit ang ministro ay palaging naiinis sa pananaliksik ni Ana. Lumalabas na sinasaliksik ni Ana ang sistema ng hypersleep. Kinuha ng pulisya ang lahat ng kanyang gamit, ngunit nagawa ng kanyang asawa na itago ang isang kahon na may ilan sa kanyang mga tala at lahat ng mga artikulo sa pahayagan tungkol sa kanyang kaso. Kinuha na ni David ng mga larawan ng lahat ng bagay at nagulat nang makita ang pangalan ni Carlo sa mga papel. Sa pagtingin sa mga artikulo, sa wakas ay nakilala ng asawa ni Ana si David bilang ang pumatay, kaya pinalayas niya ito. Pagkatapos, pinuntahan ni David si Viola na nagbanta na tatawag ng pulisya. Kinukumbinsi siya ni David na bigyan siya ng 5 minuto at ibinahagi na sina Carlo at Ana ay magkasamang nagsasaliksik tungkol sa sistema ng hypersleep. Ang kanilang magkasamang pagkamatay ay hindi maaaring nagkataon lamang. Pinapasok ni Viola si David at hinanap nila ang mga pangalan sa mga tala ni Ana. Para lamang matuklasan na lahat sila ay dating mga bilanggo ng hypersleep. Tila may natuklasan sina Ana at Carlo tungkol sa sistema at sila ay pinatahimik. Sa isang lumang artikulong isinulat ni Ana, nakita ni Viola ang isang larawan ng ministro kasama si Aliyah, ang lalaking lumapit sa kanya 10 taon na ang nakalilipas upang sabihin sa kanya na inosente si Carlo.
Kinagabihan, naghihintay sina David at Viola sa kanyang sasakyan at patuloy na nakikita ni David ang kanyang asawa sa likurang upuan. Nang umalis si Aliyah sa kanyang opisina, sinubukan siyang kausapin ni Viola, ngunit sinabihan niya itong umalis. Bigla, sumugod si David sa sasakyan ni Aliyah at tinutukan siya ng baril, hinihingi ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Aliyah na lagi niyang iniisip na ang programa ng Hypersleep ay may bahid ng korupsyon, kaya nagpadala siya ng ilang classified file kay Carlo upang makatulong sa kanyang pananaliksik. Kinumpirma niya na inosente sina Ana at Carlo at isiniwalat na kilala niya si David. Na hindi na siya naaalala. Naagaw ang atensyon ni David sa pagkabigla, kaya hinampas siya ni Aliyah para nakawin ang baril. Pagkatapos, pinalabas sila ni Aliyah sa mga sasakyan at natuklasan na walang bala ang baril. Nilinis niya ang mga fingerprint nito at ibinalik ito kay David, sinasabing ito ang patunay na hindi siya mamamatay tao. Sinabihan ni Aliyah ang dalawa na huwag na siyang lapitan pa at umalis sakay ng kotse nito. Sa bahay ni Viola, inalagaan ni Viola ang sugat ni David at humingi ng tawad sa pag-istorbo nito dahil sa palagay niya ay nangyari ito dahil humingi siya ng tulong sa kanya. Gayunpaman, nagpasalamat si David sa paggising sa kanya at naghalikan sila. Nauwi sila sa matinding bakbakan, ngunit kinailangan umalis ni David dahil night shift siya at sinabihan siya ni Viola na kunin ang kotse nito. Sa labas, nakita muli ni David ang matandang lalaki mula sa mga kamera na nakaturo sa ulo nito. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni David na tumutugma ito sa lokasyon ng kanyang sugat, ngunit bago pa siya makapagtanong, nawala na ang lalaki. Sumakay si David sa sasakyan at pinaglaruan ng kanyang sombrero para lamang mapansin ang isang matigas na bagay na nakatago sa ilalim ng tela. Hinugot niya ito at natuklasan ng isang SD card. Agad niya itong inilagay sa kanyang telepono at isang video niya ang nagsimulang tumugtog. Bago siya arestuhin, ginising ni David si Carlo nang walang pahintulot na tanungin siya tulad ng gusto ni Viola. Ipinaliwanag ni Carlo na ang hypersleep system ay nagpapababa sa mga mekanismo ng depensa ng mga bilanggo at nagbukas ng mga pinto ng kanilang subconscious. Dahil sa panahong ito ay patuloy silang kinakausap ng mga doktor tungkol sa kanilang mga krimen, ang impormasyong iyon ay ipinapasok din sa subconscious. Ginamit ito ng utak upang lumikha ng mga panaginip at walang realidad na maihahambing sa mga ito, kaya ang mga panaginip na iyon ay naging mga peking alaala na nagpapaniwala sa mga kriminal na ginawa nila ang krimen. Sa sandaling iyon, nakarinig si David ng ingay at sinabihan si Carlo na kailangan niyang bumalik sa hypersleep, kaya hiniling ni Carlo sa kanya na huwag sabihin kay Viola ang anumang bagay upang protektahan siya. Sa kasalukuyan, nagambala si David ng isang sigaw at natuklasan na si Viola ay kinikidnap sa isang van. Agad niyang sinundan ang sasakyan at nakita itong huminto sa isang magarbong kaganapan. Matapos makuha ang kanyang baril, pumila si David at sinilip ang listahan ng mga receptionist. Nang siya na ang turn, sinabi niya ang pangalang nakita niya at pinayagan siyang dumaan. Pagpasok, natagpuan ni David si Rinaldi at pinasundan siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa baril. Sa isang walang laman na pasilyo, nagtanong si David tungkol kay Viola, ngunit sumumpa si Rinaldi na hindi niya ito nakita sa loob ng 10 taon. Sa sandaling iyon, dumating si Ministro Costa sa salo-salo at napagtanto ni David na matagal nang nagtatrabaho si Rinaldi para sa kanya. Si Rinaldi ang pumatay kina Carlo at Ana, ngunit sinisi ni Rinaldi si David sa kanilang pagkamatay dahil binuksan niya muli ang kanilang mga file. Nang magtalumpati na sana si Costa, pinutol siya ni David sa pamamagitan ng paggamit kay Rinaldi bilang bihag. Binaril niya ang kisame at tinanong si Viola. Binanggit din niya na maraming inosenteng tao na tulad niya ang ipinadala sa programa. Gayunpaman, patuloy na nagsasalita si Costa na parang isang politiko, binabanggit kung paano lubos na nabawasan ng hypersleep ang krimen. Matapos pumalakpak ang mga tao, ipinaliwanag ni David na nangyari ito dahil sinisira ng hypersleep ang pagkakakilanlan ng isang tao, ngunit iniisip ni Costa na mas malala pa ang dating sistema. Hindi gumana ang muling edukasyon, ngunit pagkatapos ng hypersleep, nagkaroon ng pagkakataon ang mga bilanggo na magsimula ng bagong buhay. Habang patuloy na pumapalakpak ang mga tao, dinala ng opisyal ng parol si Viola habang nakatutok ang baril. Pumayag si David na pakawalan si Rinaldi at tumakbo si Viola sa kanyang mga bisig, kaya sinabihan siya ni Costa na maaari na siyang umalis at masiyahan sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang pagmamaliit ay ikinagalit ni David na nakatutok sa kanya ang kanyang baril. Pinababa sa kanya ni Viola ang baril at niyaya siyang umuwi ng magkasama. Habang palabas sila, biglang nag-transform si Viola bilang kanyang dating asawa at kinuha ang baril para tapusin ang kanyang paghihirap. Bigla, nawala ang lahat ng nasa silid at nagising si David. Bumalik siya sa bilangguan, gayunpaman, sinabi sa kanya ni Levi na hindi siya umalis at pinaghahalo niya ang mga panaginip sa katotohanan. Sa screen, nakita ni David ang mga larawang pinili niya bago siya pinatulog, si Viola,
ang fountain, at ang kanyang sarili na nakaturo sa kanyang ulo. Lumalabas na ang kamay ay palaging nakaturo sa bahagi ng sombrero na may SD card. Habang binabawi niya ang kanyang mga alaala, sinabi ni David sa doktor ang lahat. Akala ni Levi ay nalilito lang siya at pinilit siyang tumingin sa salamin. Lumalabas na 35 taon na siyang natutulog at isa siyang matandang lalaki. Sa loob ng 1 taon, matatapos na ang kanyang sentensya. Ngunit sa ngayon, pinatulog na muna siya muli. Maya-maya, tiningnan ni Levi ang mga litrato ni David at nagsimulang magduda. Tiningnan niya ang mga gamit sa locker at natagpuan ang SD card na nakatago sa sombrero. Sa silid na may hypersleep, na naginip si David na masaya siya kasama si Viola. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.